Magandang araw. Somebody requested me na kung maaari daw ay ipaliwanag ko ang nai-issuing Division Memorandum ng SDO Camarines Sur kung saan ay nag-iimbita para sa mga applicant ng Master Teacher 1 at saka Master Teacher 2 position na ngayon ay considered na vacant sa DepEd Camarines Sur. So ang nasabi pong memorandum ay ang memorandum tungkol sa Master Teacher 1 and Master Teacher 2 position dito po sa SDO Camarines Sur. Kaya tingnan po natin kung ano ang pinaka memo na yon upang sa ganun ay maipaliwanag po natin ang ating pong sa ating pong nag-request na iyon ay maipaliwanag or matulungan na maipaliwanag yung naturang division memo na ipinaluwas ng Division of Camarines Sur. So, tingnan natin itong division memo. Na kung saan ay naglalayon na maipaliwanag ang ating Memo 99, Division Memo 99, Series of 2025. Okay, so tingnan natin itong Division Memo. So nakalagay po dito sa Division Memo 99 Series 2025 Announcement of Vacancies and Assessment for Master Teacher 1 and Master Teacher 2 Elementary. So ayon po dito, ipinaskill ang mga requirements kung paano ka maging Master Teacher 1 at saka Master Teacher 2. Ito po yung tinatawag na QS or Qualification Standard sa ilalim ng Civil Service Commission. Sa civil service, basta ma-meet mo po ito, okay na. Kaso sa DepEd, tinaasan po natin at hindi po yan ipinagbabawal na magtaas ng requirement ang isang ahensya ng gobyerno mas mataas kaysa doon sa hinihingi ng Civil Service Commission. Sa Civil Service Commission, napakadali lang. Para maging Master Teacher 1, ikaw dapat ay may Bachelor of Elementary Education, BEd, or Bachelor Degree plus 18 professional units in education and 18 units for a master's degree in education or its equivalent. Ang experience ay at least 3 years relevant experience ka. Sa training required, none. Pero sa eligibility, you must be a licensed professional teacher. Now, sa Master Teacher 2, may salary grade 19, ang requirement naman, Bachelor of Elementary Education, BEd, or Bachelor's of Degree plus 18 professional units in education and 24 units for a master's degree in education or its equivalent. Ang experience requirement niya ay 1 year as Master Teacher 1 or 4 years as Teacher 3. Tapos yung training requirements niya, 4 hours of relevant experience or relevant training rather, hindi experience. And of course, ang eligibility dapat po ay isa kang licensed professional teacher. Yan po ang minimum QS ng Civil Service Commission at dapat po na ma-meet yan para nang sa ganon ay yung papel mo ma-continue na ma-evaluate. Hindi ka po magpuproceed sa comparative assessment kapag itong basic requirement ay hindi mo na-met. Halimbawa, kompleto naman nga ang documents mo pero ikaw naman ay di pa naka 3 years bilang isang guro. So di ka pa pwedeng maging Master Teacher 1. Kompleto naman nga yung papeles mo pero di ka pa naman 1 year as Master Teacher 1. So ang relevant experience ay magsisimula yan sa kung kailan ka na-appoint. Yun po ang magiging basic na basis niyan sa relevant experience. So tingnan natin
kung paano nyo mamimit ito at paano kayo mai-scorean. Kasi in all, ang score ay 100. So ito bang education, experience, saka training enough na? Tingnan natin. Kasi nakalagay din po dito, sabi dito, the office shall adopt an open ranking system based on the guidelines and criteria set forth in DepEd Order Number 20 Series 2024 or guidelines on the recruitment, selection, and appointment to higher teaching position. So tingnan natin ngayon ang DepEd Order Number 20 Series 2024 kung paano natin mamarkahan ang ating pong mga applicant for Master Teacher 1 at saka applicant for Master Teacher 2. So let's proceed doon sa i-share ko naman yung sa requirement para doon sa DepEd Order Number 20 Series of 2024 at tingnan natin paano ba natin makukuha ang mga score na ating hinihingi upang sa ganun ay makasama tayo sa pagpipilian, di ba? Sa pagpipilian ng ating schools division superintendent. So let me share with you ito pong DepEd Order 20 Series of 2024. Para nang sa ganun ay malinaw sa atin na ano ba ang magiging basis kung sakali. Okay, sa criteria and point system for comparative assessment, ito po ang ating mga magiging basis. The selection and assessment of teacher applicants for higher teaching position shall be based on the following criteria. So yun na nga, yung higher teaching position, Master Teacher 1 at Master Teacher 2 na siya namang naka-open ngayon. So para sa education units and or degree that exceed the minimum qualification requirement as defined in the Civil Service Commission approved qualification standard which shall be relevant to the position to be filled shall be given corresponding points. So ibig sabihin po, hindi kayo mabibigyan ng corresponding points sa education kung ang inyong una education ay hindi po lampas sa required na minimum. At yun pong inyong kinuha din na education ay hindi relevant. So halimbawa teacher kayo, kinuha nyo ay business administration, master in business administration, which is not relevant to the position to be filled. So pwedeng ang inyong education ay hindi ma-count, hindi kayo mabigyan ng puntos doon. Kasi hindi siya, di ba nakalagay po dyan, exceed. So halimbawa, di kayo mag-exceed, so wala kayong magiging score. Then, sabi din dyan, relevant. Hindi relevant yung education nyo, yung kinuha nyong kurso, hindi relevant. So hindi rin po kayo mabibigyan ng corresponding na points sa education. Next, learning and development or training hours that exceed the minimum qualification requirements as defined in the Civil Service Commission approved qualification standard acquired after the last promotion but within the last 5 years. Only L&D or training in curriculum, pedagogy, and or in relevant subject, learning area specialization or strand, such as but not limited to relevant NAEAP recognized professional development programs and courses shall be given corresponding points. So here you are going to look into when was your last promotion because that will be your basis for the attendance to L&D or training. So ang nire-require po dyan, una, within the last 5 years from last promotion. So, sir, na-promote ako 2018 pa. So, hanggang ngayon, ako pa din ay nasa the same na position. Ilang taon na po yun? 2018 hanggang ngayon, that is already 7 years. So, hanggang ka lang 5. So, 2020 ka lang. Since ang last submission ay March 5, 2025, so hanggang ka lang ng March 5, 2020. So yun po ang simula ng magiging computation ng last 5 years. Now, only L&D or training, ibig sabihin, yung mga training nyo lang or learning and development activity na related ulit, like curriculum, pedagogy, learning area specialization, strand,
status but not limited to relevant recognized professional development programs and courses shall be given corresponding points. Pag hindi po relevant, hindi na naman po yan mabibigyan ng corresponding na points. Okay, sa experience naman, in teaching that exceeds the minimum number of months, years as defined in the CSC approved QS shall be given corresponding points. So dito na naman po sa experience, dapat relevant. Anyway, kung mga internal applicant naman kayo, galing dito sa DepEd at kayo naman ay teacher, so definitely magiging relevant yan for Master Teacher 1 or Master Teacher 2. Then for performance in the latest rating period covering one complete performance cycle in the current position with at least VS rating. So pwede lang po na kayo ay ma-accommodate, ma-scorean ang performance rating nyo una, complete 1 year. So kung taga DepEd ka naman, yan ay isang school year. And then at least VS. So kung ikaw ay meron lang score na satisfactory S lang, so hindi ka na naman po qualified. For PPST, Classroom Observable Indicators measured through classroom observation teaching, so dito po magpapakitang turo kayo. Kayo ay magdi-demo dahil po yun ang nire-require ng COI. And PPST, Non-Classroom Observable Indicators measured through the assessment portfolio annotations and BEI. So, ano ang weight assignment po niyan? Ang education 10, ang training 10, ang experience 10, ang performance 30, ang PPST COI, classroom observation yan, 25, ang PPST NCOI, portfolio annotation, and BEI 15, a total of 100. So tingnan na natin kung paano natin makukuha, sir, paano na natin ngayon makukuha yung sa education. So, halimbawa, ang inyong natapos ay master's degree ng MA in English, MA in Filipino, MA in Science, MA in Math. So tingnan natin kasi 'di ba relevant 'yon, field of specialization niyo 'yon na kinuha. So tingnan natin kung iyon ay anong magiging points mo doon sa table of increments. So dito sa education, 'di ba, doon sa doon sa Master Teacher 1, ang required doon ay and 18 units na masteral. So ang pinakamataas ay 18 units na masteral. Ngayon, nasaan ang 18 units? Ang 18 units earned nandito sa 11. Ito, 18 units earned towards the completion of a master's degree, less than 21 units earned towards the completion of a master's degree. Halimbawa, naka-19 ka, naka-20, diyan po ikaw papasok sa 11. Itong 11. Ngayon, sir, ito yung minimum na nire-require ng Civil Service Commission. Sir, ang na-meet ko na po, natapos ko na ay masteral. So ang masteral degree holder or master's degree, kasi may ilang speaker sinasabing hindi daw dapat masteral. So tayo naman culturally nagamit na natin yan. Parang na-practice na yan ng dila natin. But halimbawa, you are already a master's degree holder, MA in English, MA in Math, MA in Curriculum and Instruction. Halimbawa, 21. Ima-minus mo ngayon, 21 minus 11. Ilan ba ang 21 minus 11? You got 10. So, 10 ang increments mo. Pag 10 ang increments, tingnan mo na naman doon sa table of increments. So, ang table of increments ay nandito sa page number 17. Ang table of increments, 10 or more increments, you got a score or points of 10. Kaya ibig sabihin, master's degree holder ka pa lang, maximum na ang points mo. So sir, paano kung doctoral, the more na ikaw ay merong points? Sir, graduate ako ng law, graduate po ako ng law degree. Tingnan ninyo, kasi may mga explanation na po ngayon ng mga kung equivalent na din ba yon sa doctoral or hindi. So titingnan ninyo sa mga position na sa QS ng inyo pong position kung yun ay equivalent doon sa hinihingi ng ating ranking or ng ating comparative assessment.
So tapos na tayo sa education. Ibig sabihin, sir, hindi pa po ako master's degree holder. So nakailan ka ng units? Yun naman ang titingnan mo. Nakailang units ka na ba? Halimbawa, naka 24 units pa lang po ako. Dito ka sa 13. Ilan nga yung required? 18. So 24 which is 13 minus 11 which is 18 equals 2. So nasaan, ano ang magiging score mo or points dahil naka 2 ka lang na increments. So dahil 2 pa lang ang increments mo, ang score mo ngayon ay 2 sa education. Kasi 2 to 3 increments equals 2. So ito ang score mo sa education. So tapos na tayo sa education. Nakuha nyo na, sana okay. Pero kapag hindi, just message me in the comment section, then I will give you the corresponding explanation. Halimbawa naman po, nandito ka na ngayon sa, anong tawag nito? Nandito ka na ngayon sa training. Di ba doon sa Master Teacher 1, walang required na training, no training required. So ibig sabihin, dito ka po sa 0. Kasi no training required, so 0. So ang level nun ay 1. Sir, naka 56 po ako na training na relevant kasi titingnan nyo po na dapat relevant. It must be content, pedagogy, field of specialization. Relevant po dapat yung ating training na nakuha. So halimbawa, sir, naka 56 po akong total na relevant training. So 8. 8 minus 1, 7. So yun yung iyong increment. Now, saan ang 7? Titingnan mo na naman dito sa table of increments. Pag naka 6 to 7 increments, you get a score of 6. So mayroon kang 6 na score sa training. So ano ang iyong dapat gawin? Lahat ng training mo na during the last 5 years or hindi ka pa naka 5 years after your last promotion, lahat ilagay mo. Kasi may may HRMPSB na mag-analyze, mag-i-interpret kung yung iyong sinubmit na training ay relevant. So at most, ilagay mo lahat ng training mo. Nang sa ganun ay mabigyan ka ng kaukulang puntos. So depende po sa total number of hours ng relevant training na nakuha ng teacher para sabihin na siya ay qualified or para masabi yung kanyang increments. Kasi kukunin yung pinaka-highest na training score mo, ima-minus doon sa baseline, tapos hahanapin dito sa table of transmutation ng increments, dun makukuha kung ilan ang magiging score mo. Okay? So, tapos na tayo sa training. Dito naman tayo sa experience. Ano bang experience para sa Master Teacher 1? Di ba 3 years experience? Dapat nakatatlong taon ka na relevant. Ibig sabihin kahit ikaw ay Teacher 1, Teacher 2, Teacher 3, kasi relevant po yan sa teaching position, sa Master Teacher 1. Sir, galing po ako sa private school. Teacher po ako sa private school. Relevant din yon. Basta merong designation, may appointment, may sa private school. That is also relevant kasi allowed na din po na mag-apply ang mga private school dito po sa ang mga private school teachers dito po sa master teacher position na ito, so long as they meet the requirements na ipinapakita po natin. Now, sa experience naman, para makuha yung score ng experience, di ba ang minimum na requirements for master teacher 1 ay 3 years. Nasaan ang 3 years? Nandito sa 7. Now, sir, 20 taon na po akong teacher. Lahat po ba na yon ay qualified? Yes, kasi po sa experience, cumulative. Lahat ng relevant experience nyo ay cumulative po yun na kukumputin. Kaya kung ikaw ay teacher 1, ng ilang taon na, 20 taon na, saka ka lang magpaparank ngayon ng master teacher, nasaan ang 20 years? Oh, nandito ka sa 31 kasi ang 31 is 15 years or more. 31 ang maximum mo kasi 20 years ka na.
hahanapin nyo yung basic na 3 years, nandito sa 7. So 31 minus 7 is 24. So ilan ang 24? Lampas-lampas ka na sa increment ng experience, which is only 10. So you got na a score of 10. Pero sir, nakaano pa lang ako sir, naka 10 years. Nasaan ang 10 years? O, nandito ang 10 years sa 21. O, imahanapin mo naman 21 minus 7. Kasi nandito sa 7 yung 3 years. So you got 14. So ang 14 lampas pa rin sa 20, ay lampas pa rin sa 10 years na increment. So 10 points ka pa rin. Perfect. Sir, naka 8 years pa lang po ako. O, dito ka sa 8 years, 17. Minus 7, you got 10. So, nandun ka pa rin sa maximum na 10 points. Diba? So, pag ganon, so bilangin mo na, ilan ang score mo? 10, 10, 10. So, you got 30. Pag master teacher 2, iba ang requirement ng experience. You must be 1 year as master teacher 1 or 4 years as teacher 3. So titingnan yun ninyo sa latest appointment ninyo, master teacher 1 ka ba o teacher 3? Saan ka nagsimula? Doon ka lang po magbibilang ng iyong experience sa last promotion mo as master teacher 1 or as teacher 3, 4 years. Doon ka lang magsisimulang mag-compute ng iyong experience. So halimbawa, master teacher 1 ka, 2020. Diba? 2020 hanggang ngayon. So, you are already 5 years in the service. Ilan yung 5 years as master teacher 1? Nasaan? Dito ka sa 11. 11. Kasi 5 years as master teacher 1. Ngayon, ang requirement lang naman is 1 year. Nasaan ang 1 year? Nandito sa 3. So, 11 ka na as master teacher 1 dahil 5 years ka na, minus 1 year dahil ikaw ay 1 year na, which is 3 under level 3. So 11 minus 3, you got 8. Where is 8 in the table of increments? Nandito po sa 8. Oh, so you got a score of 8. Diba? Kasi hanggang pa lang ka doon sa 5 years experience. Pero halimbawa, teacher 3 ka na ng 10 years, tapos ikaw ay ngayon magpaparank, so hahanapin mo 10 years ka na teacher 3, 10 years ka na. So nasaan na ngayon ang iyong table of increment? Kasi kung 10 years ka na pagiging teacher 3, 10 years, nandito ka sa 21. Pero ang requirement doon at least 4 years. Nasaan 4 years? Nandito sa 9. So 21, which is 10 years, minus 9 na 4 years ka pa lang. So 21 minus 9, you got 12. So nandun ka pa rin sa maximum score na 10. So you got 10, 20, 30. 30 points na kasi ngayon sir, na-met ko lahat ng 10 points. Lahat. Oh, so 30 na. Let us now proceed to the next criterion, which is the performance rating. So ang performance rating, ang kailangan nyo lang naman i-submit dyan ay yung hiningi nyo sa service record natin sa division office na performance rating. By the way, yung education nyo, i-submit nyo yung latest na pinag-aralan nyo. Sir, di ko alam kung ito ay relevant i-submit nyo kasi yun ay nasa pagtaya na ng ating pong HRMPSB. Ganoon din yung mga training nyo, LND nyo, at saka yung relevant experience naman ay kukunin nyo sa service record. Plus yung appointment, kailangan nyo ring i-attach para makita. Yun naman ay kukunin nyo sa HR. Ang nagre-receive ng request for experience na service record, doon po yan sa HR nyo kukunin ang service record. So makikita na po yan. Now, nakakuha na kayo ng inyong mga service record. Tingnan nyo na ngayon sa service record, ilan ang score nyo for the whole year na dapat ay VS. Sabi natin, dapat ay very satisfactory. So ilan yon divided by 5 kasi ang maximum na score ay 5. So i-divide mo sa 5. Halimbawa, nakakuha ka ng score na 4.356 divided by 5.
So 4.356 divided by 5 times 30, which is the assigned weight average for the performance. So you got 26.136. Diba? So ang iba na mong problema, sir, paano yan? Sundan nyo lang po itong guidelines na ito. Hindi po kayo mawawala. Sundan nyo lang po ang scoring system na ito. Hindi kayo mawawala. Okay? So, pati performance ng mga applicants galing sa outside ng DepEd ay titingnan din. Pero may midpoint equivalent yon. But since ang nag-request kasi nito ay taga public school, so tingnan nyo na lang po sa mga nagnanais from private school, makikita nyo din po ang midpoint equivalent ng ating RPMS para masabi kung nasaan po kayo, kung kayo ay BS ba, pag yan po ang naging score ninyo sa ating midpoint value. So yan po ang magiging computation ng performance rating. Wow! Sir, 5 po ang aking performance rating kasi po ako ay napaka-sipag na guro, ginagampanan ko ang aking gawain bilang guro. Kaya ang rating ng aking pong immediate supervisor, which is the school head, ay 5 din. Oh, very good, you got 30. So nakailan ka na? 60 points na. 10 sa education, 10 sa training, 10 sa experience, 30 sa performance rating. So you got already 60. Ano pa ang hahanapin natin? Observation. So definitely pag ikaw ay teacher, gagamit ka ng, syempre susulat ka ng iyong lesson plan, gagawa ka ng iyong visual aid, gagamit ka ng mga technology, and then i-demo mo, i-execute mo. Merong uupo sa iyo na panel gamit ang COT form na kung saan yun ang magiging scoring system natin dito sa Classroom Observable Indicators or the COI. Now, dahil ito ay Master Teacher 1 and Master Teacher 2 position na inopen, ang gagamitin po sa inyo ay itong COT rubrics for level 4 to 8, which is highly proficient. Iyan po ang gagamitin sa mga applicants ng Master Teacher 1 and Master Teacher 2 position. Yan po ang gagamitin. So yung form ng highly proficient na COT, yun po ang gagamitin pag classroom observation sa inyo. And then, ito na po ang classroom observation based on the Philippine standard for teachers. Ito pong nandito sa Career Stage 3 for Master Teacher 1 and Master Teacher 2. Yan po ang gagamitin ng pag-score sa inyo pag kayo ay inobserve, pag kayo ay nag-demo. So, sir, ano ang magiging output po niyan namin? Yun nga, yung demo na ninyo, yun na ang i-scorean through the COT form. So, ang mga COT form, para may guide na kayo kung ano ang hahanapin ng inyo pong mga magiging observers, nandyan na din po sa attached na naka-attach na dyan. Meron na lang link na i-click kayo para makita nyo why. Sa ganun, kayo pa lang mag-practice na kayo. Mag-practice kayo sa harap ng salamin, magturo, para makita nyo kung kayo nga ang mag-i-score, ano magiging score nyo, how much more yung pang mga uupo bilang mga observers ninyo. So yan po, ang COT, daily nyo po yan ginagawa. Ibig sabihin yung pagtuturo ay daily. So ano ang inyong ikakabahala? Kung yan naman ay ginagawa nyo sa araw-araw, so madali na po yan sa inyo na makapag-execute kayo ng lesson na yan. And of course, dito po sa non-observable indicators. By the way, meron din po dyan instruction sa mga mag-o-observe kung anong gagawin. Merong classroom protocols na susundin ang mga mag-kakandak ng observation. Now, pagdating po sa scoring ng COT ninyo, yung highest rating COT divided by highest possible COI score times the weighted allocation, that will be your score. So halimbawa, pag COT sa inyo, you got 36 out of the maximum score of 40. Imumultiply po yun ng 25. So you got this 22.5 points. Okay? So dito naman sa non-classroom observable indicator, which is the remaining 15 points or 15
weighted allocation na points para sa Master Teacher 1 and Master Teacher 2. Ito, yung observable, yun po yung demo. Dito naman po sa non-observable, papasok na po dito ang portfolio annotations form at saka yung behavioral events interview. So ano naman itong mga nandito sa portfolio annotation form natin? Ito, nagpapakita naman po ito how the teacher applicant exhibits of the NCOIs by writing down annotations to the presented submitted artifacts or MOVs from their RTMS portfolio. So ito yung inyong mga MOVs, yung mga ipinapakita nyong mga attachment, and shall narrate how the MOVs facilitated the achievement. So in short po, ang mga ito, portfolio annotation form, written exam. Ang exam nyo ay parang ini-explain nyo yung mga na-achieve nyo doon sa mga MOVs sa RPMS portfolio nyo. So you have the written exam, do tinatawag po kasi natin dyan na portfolio assessment, and also yung BEI. Itong BEI din natin na kung saan kayo din ay isasalang sa behavioral events interview. So merong written exam at meron din pong interview. So in short, may written exam kayo at saka may interview, total na 15 points. Doon po manggagaling ang score ng NCOI para po mapulbos nyo yung 100% na score. So I hope I was able to give you a glimpse of this more than 40 pages na DepEd Order number 20 series 2024. So again, kung meron kayong further clarification, nais nyong magtanong, i-comment down below nyo lang sa ating comment section at itatry po natin na ipaliwanag ng mas malinaw pa nang sa ganon ay magamit nyo bago kayo mag-submit ng inyong mga application form for Master Teacher 1 and Master Teacher 2 position. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.